Kabobohan na naman itong si Claire Castro. Sumasagot siya. Pero para siyang yung mga vloggers din na kagaya nila Sangkay. Sumasagot naman sila, nagre-rebut naman sila. Kaya lang ang bobo ng mga sagot. Pakinggan natin to. Bakit 60 trillion pesos ang utang pero walang nakikita? Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. How does Malacanang respond to this? Thank you po. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan... Bakit? Ano bang sinabi? 6.8 trillion nga eh. Hindi naman niya sinabing 16 trillion. Tanga-tanga talaga. Tin po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of... Alam mo ba ang pinakamataas na utang? Yung tatay niya. Hello. June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte. Pero at least yung tatay niya may mga infrastructure. Ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at ninanais din Alos buwan-buwan kayo umuutang tapos iniiwasan leche. po ng Pangulo at inihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course, ang pagbabayad ng tamang... Ano sinabi ng World Bank? Binasag kayo ng World Bank na mali-mali yung report ng gobyernong ito na tayo po ay gumaganda ekonomiya natin. Pero sabi naman ng World Bank, hindi pa naman huli ang lahat. Kaya huwag kayong sinungaling. Buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang ng... Kaya pala kaliwat kanan yung mga buwis, para daw maiwasan yung pag-utang. Pero tuloy pa rin. Utang kayo ng utang. Pero ano nangyari? Wala naman kayong ginagawa. Malaki at although ang gusto ng Pangulo talagang paangatin po ang ekonomiya at tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni dating Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Hindi lang naman yan tinitignan nararamdaman o hindi. Sa kanyang talumpati sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, yun ay sa papel lang. Sa papel lang. It means, inamin niya na mayroong papel. Ang bobo! Ano sabi mo? May resibo. May resibo! Ang tanga. Hindi ibig sabihin ni VP Sara na yung papel dito ay resibo. Yung ibig niyang sabihin nung sinabi niya na sa papel lang yung magandang nangyayari sa ekonomiya, puro kayo report. Puro kayo, tumaas ang inflation rate. Bumaba yung inflation rate, tumaas yung GDP. Ibig niyang sabihin doon, puro kayo report. Puro kayo sa papel lang. Pero in actual, wala. Hindi niya ibig sabihin na yung papel ay resibo. Ang bobo. May patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Papel daw. Inamin daw ni VP na may papel, may resibo. Hoy! Yun nga Pag nga sinasabi natin na may resibo, halimbawa pag sinabi na nun, may resibo naman. Ibig sabihin, pag sinabi niya na, nagpagawa ako ng malaking building para sa hospital, may resibo. Pag sinabing may resibo, nandun nakikita mo yung building. Hindi ibig sabihin na literal na resibo na papel. Paano nyo naging spokesperson nito? Kaya pala na bumaba yung ratings nitong si Marcos Jr. Kasi dito sa kabubuhan nito. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin.
Hindi ba niya po nakikita Hindi. ang dulot na naibibigay, tulong ng Hindi, bukas iba. Anong centers? Ano sabi mo? Ang dulot na naibibigay, tulong ng bukas centers? Bukas centers. Anong bukas centers yan? Ang paglaki ng PhilHealth coverage? Ang paglaki ng PhilHealth coverage o yung pag-zero ng budget ng PhilHealth? Paano lumaki yung budget ng... paano lumaki yung coverage ng PhilHealth kung ziniro nga ninyo eh? Ang sinungaling ninyo ha? Ang murang bigas? Wow, murang bigas! Budol yan. Budol yan. Tama si Bibi. Grabe ka. Ang 3+1 promo ng LRT, MRT? I mean, dyan napunta yung utang? 3+1 promo? Yung mag-isa mong pumasok, magdala ka ng 3 tao na libre. Dyan napunta yung utang na 3.8 billion? Alam mo si PRRD, 6.8 trillion ha? For 6 years. Ito, tingnan natin ha. Itong si Junior, ang dadatnan niya na utang ay 12.79 trillion. Ang naidagdag, ang inutang niya within 3 years ay 3.96 trillion. Sana all. Sana all. Ngayon, kung yan ay let's say just i-divide natin every year. Ang 3.96 trillion, taon-taon, ng utang niya pala ay 1.32 trillion a year. Tinalo niya pa si PRRD. Tingnan nyo kay PRRD, 6.84 trillion in 6 years. Ngayon, pag ginawa natin yan, magkano kaya yan every year? 1.14 trillion every year. O sino yung mas malaki ng inuutang taon-taon? O diba si Junior? O, tingnan nyo, 1.32. Partida. May mga infrastructures tayong nakita kay PRRD. Partida. COVID pa yan. Pandemic. Yung remaining 3 years niya dyan, sumiklab yung COVID niyan. Paano pa kaya kay Junior na wala na ngang COVID, pinagmalaki pa yung 5,500 flood control. Budol naman, kinaumagaan, biglang bumaha. Na-fact check siya ng weather. Fuel subsidies na ibibigay? At marami pang iba. Fuel subsidies. Diyan na punta yung utang? Yusek, still on Vice President, in that same speech, she said she regrets teaming up with President Marcos in 2022. That's one. 2, she doesn't think the president will give anything substantial in his SONA. And last, while she has no ill feelings for the president, she has a problem with his performance, pointing out the lack of direction of the admin. Yun lang po. Thank you. Yun nga po, paulit-ulit ang kanyang issue. Wala na po yatang bago. Natin niya na pong sinabi yan na nagsisisi siya. Pero talaga po sigurong ganyan na mangyayari dahil ang Pangulo po ang nais na mga makakasama niya sa kanyang administrasyon ay nagtatrabaho. Ay mga magnanakaw. Mga kurap. Yun yung nais niyang makasama sa kanyang administrasyon. Yun ang sabihin mo, kaliwat kanan ng pagbubusan ng mga yun. Anong nangyari sa inside 3 years? Yun yung mga nagtatrabaho ng maganda, yun yung pinagtatagal nitong administrasyon ito. Yung nagtrabaho for 6 years para sa bansa, anong ginawa ng gobyerno ito? Pinakulong, dinala sa ibang bansa. Yun. Nagtatrabaho at mabilis umaksyon. Mabilis umaksyon. Naka-ready yung eroplano in 12 hours. Yan ang mabilis umaksyon. Pagkalaban, mabilis ipakulong. So kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso
para sa taong bayan. Wow. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Magandang hapon, Yusek. Yusek, going back on VP Sara's statement, on the part of the President, meron ba siyang regrets also na nakipag-team up siya with the VP? Wala po ako nadidinig sa Pangulo na siya po ay nanghinayang. Paano siya maghihinayang? Siya ngayon nagpanalo. Diba? Kung siya man po ay nakipag-team up sa Vice Presidente. Siya nagpanalo Sa ugali po ng Pangulo, hindi po natin madidinig ang ganong mga klaseng traidor. negatibo mula sa kanya. Patalikod. Wala po tayong aasahan na anumang paninira kanino Nakangiti man. sa harap. So, yan po ang Pangulo. Kung may nagsisisi man na sa kanya ay maka-team up siya, it's their loss, not the President's. Ma'am, last na lang. Kasi tinawag ni VP na budol yung ginawa daw ni PBBM. Your thoughts on that? Budol? Talaga? Talaga? Hindi ka na makasagot. Kasi, totoo. Hindi ko alam kung sino ba ang nambubudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Siyempre siya. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin, na focus at Anong pagtatrabaho? Ano nangyari dun sa ilan ba? 26 trips? Ilang trips niya? 26 trips in 1 year. Tama ba? 1 year. 2 years. 26 trips in 2 years. Ano nangyari? Nasaan yung sinasabing pledge ng mga iba't ibang bansa na pinuntahan niya? Wala, di ba? Kagagaling niya ng Japan ngayon lang. Kasi sabi niya, ibuboost niya daw yung tourism natin. Di ba galing siya ng Japan nung last year? At sinabi na meron silang pinirmahan na memorandum of agreement. Ano nangyari doon? Wala, di ba? And bumalik siya ngayon lang. Ano naman ang palusot dito? trabaho at hindi pamumulitika? Sino ba talaga Kaliwat kanan yung pinagagawa nyo, including impeachment, yung pagpapakulong kay Tatay Digong. Diba? Hindi ba pamumulitika yun? ng bubudol? Bago pala po tayo magtapos, hindi ko po ito, nasagot isisingit yata pa yung niya tungkol ito. sa San Juanico Bridge. Okay. Dalawa kasi napagsabay. Okay. Sabi nga natin, nakakaalarma ang kakulangan sa kaalaman. Nagiging sanhi ito ng kasinungalingan. Tandaan mo natin, ang San Juanico Bridge, ito po ay simbolo ng kagandahan at engineering capabilities nung panahon, nung 1973. Siguro karamihan Kagandaan daw ng engineering capabilities. Alam niyo ba, ito daw proyekto na ito, merong corruption din dito. 15% na bribe mula dito sa Marubeni Corporation of Japan. So, sa 22 million US dollars during that time, napakalaki yung 22 million US dollars na ito, no? Meron siyang 15% dyan na bribe. So, ito po, tama yung sabi ni, ito daw ay bridge of bribery. yan sa inyo, karamihan sa atin, hindi pa pinapanganak. Wow. Pero hanggang ngayon, nakatatag pa rin, nandiyan pa rin, ang San Juanico Bridge ay kailangan lamang ang rehabilitation. Para pera uli. Sinungaling yung si Marcos. Sabi niya, never daw ni-repair mula nung nagawa ng kanyang tatay. Di ba merong reparation na nangyari dyan nung panahon ni Arroyo at panahon ni Pinoy? Tapos yung panahon ni Tatay Digong, nilagyan nila ng lights. Lighting. Sa panahon ni Marcos Jr., anong ginawa niya? Sabi niya, doon sa ilalim daw nung San Juanico Bridge na yan, may kalawang daw yung troso. Gago ba siya? Bobo ba siya? May troso pala yung bridge niya. Di ba panay bakal yung mga yan? Sabi niya kinakalawang, tapos sabi niya troso. May troso pala yung bridge.
Mas masaklap pa to kay Lenny. At tandaan po natin, hindi po sa sukat o haba or iksi o haba ng tulay, masasabi mo na ang isang tulay ay dapat gawing tourist spot. Billion budget. Tandaan natin, gawa sa ang San Juanico Bridge ay mayroong 2.16 kilometers na haba. Ang Golden Gate ay mayroong 2.7 kilometers. Okay. Tapos, pero ang Golden Gate sa San Francisco ay tourist spot. Eh kasi yung Golden Gate sa San Francisco, merong tourist standing spot doon. Bakit? Meron bang standing spot kung saan pwede kang maglitrato dyan sa San Juanico Bridge? Wala, di ba? Dadaan ka lang naman dyan eh. Kaya tama siya, hindi siya considered na tourist spot. Kayo lang ang gustong i-consider na tourist spot yan. Oo. Iba doon sa Golden Gate. Pwede kang tumayo, yung El Marco Bridge na pinakamaiksing tulay na may sukat na 6 meters ay tinatawag ding tourist spot. Ay, nako. Tuko na ako dito. Ang masakit lang,